kaugnay ng bagong sama ng panahon na nasa Philippine Area of Response, bibigay ni Harry Bayona ang mga detalye. Live mula sa Pag-asa DOST. Harry! Salamat, Attorney Mark. Magandang gabi, Pilipinas. Live mula sa Pag-asa Weather and Flood Forecasting Center, narito na po ang latest tungkol sa ating panahon. Patuloy nga po sa pagkilos si Bagyong Auring at ito nga'y dumadaan na sa Sulusi at tinutumbok na ang direksyon ng Palawan. At kaugnay nga nito, nakataas po ang Public Storm Warning Signal number 1 sa Palawan kung saan magiging moderate to heavy ang mga pag-ulan. At paalala nga po ng Pag-asa sa mga kababayan natin dyan sa Palawan na nakatira sa low-lying and mountainous areas, maging alerto at handa umano sa mga posibleng pagbaha at landslides na maaaring idulot ng mga pag-ulan. At ayon pa nga po kay Pag-asa Weather Forecaster Manny Mendoza, maaari pang lumakas at maging tropical storm si Bagyong Auring dahil ito ay kasalukuyang nasa karagatan. At para naman sa mga nagtatanong kung bakit maulan dito sa atin sa Luzon at sa Metro Manila, hindi po yan epekto ng bagyo. Ang nagdadala umano ng mga pag-ulan sa atin ay ang northeast monsoon na umiiral sa Luzon. At sangar po tayo sa bukas po, nalalabas na po ng Philippine Area of Responsibility itong si Bagyong Auring habang kumikilos ito pakanluran patungo sa Vietnam. Sa iba pang mga balita, nagsimula na po ang activity ng annual Quadrantid Meteor Shower at masasaksihan ang peak activity ng nasabing meteor shower ngayong January 3 to 4 kung saan makakakita tayo ng at least 40 meteors o bulalakaw kada oras. Pero ayon pa rin sa mga ulat, mas makikita natin ang mga bulalakaw kapag hindi maulap. At yan po muna ang latest tungkol sa ating panahon. Para sa Telebisyon ng Bayan, ako po si Harry Bayona. Back to studio. Maraming salamat, Harry Bayona.